Okay guys, may iba-iba naman po tayo ngayon. Let's go back to savings. Yan. And specifically kay own bank. Kasama po ako sa isang group ng mga own bank user. Tinitingnan ko po kung ano yung mga nagiging issue, kung may valid issues ba, may valid concern ba kay own bank. Kasi syempre, nire-review ko po to, sinishare ko po sa inyo, and nire-recommend ko pong gamitin, tapos meron pa lang hindi maganda nangyayari. I just want to bring this up to you and tingnan natin kung may basis. And at the same time, ano ba yung standing ni own bank in terms of finances. Yan ang titingnan natin for today's video. Samahan niyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, for today's video, pag-uusapan natin si own bank. Yung mga issues na nakikita ko na nire-raise ng mga tao dito sa Facebook groups na nasalihan ko. Kasi sumali ako dito para makita kung meron nga talaga pressing issue si own bank na kailangan natin maging aware. But apparently, more on ano lang to parang hindi naman kasalanan ni own bank or kasalanan ba ni own bank? Well, pag-usapan na lang natin. Katulad nito, still failed pa rin, nakailang try na ako, any suggestion, failed sa upgrade, stress. Oo nga naman nakikita natin, account upgrade failed. So, nag-upgrade siya. Ang masama kasi dito, kadalasan sa mga nakikita ko na nagsusulat dito sa Facebook group na to is nag-upgrade sila para ma-withdraw yung pera nilagay nila doon. First things first, gumawa po kayo ng own bank account. Bakit po kayo naglagay ng pera nang hindi nag-upgrade, nang hindi nagbe-verify, nang hindi nag-KYC? Hindi ko po maisip kung bakit. Bakit kailangan mauna yung paglagay ng pera bago mag-provide ng additional details para mag-upgrade? Isipin niyo po to, pupunta po kayo sa traditional banks. Hindi niyo naman po pwedeng sabihin na, ay, hawakan niyo muna yung pera ko, tsaka ako mag-fill up. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Ang gagawin dyan, fill up kayo, papasa muna kayo yung requirements, gagawan ng account number, itatag yung pangalan niyo doon sa account number, tsaka kayo pwedeng mag-deposit. Ko po makita yung reason kung bakit nauuna ang deposit bago mag-upgrade ng account. Pero sige, let's say na nandyan na po kayo sa posisyon na yan, na nag-fail upgrade ang inyong account. Ito lang naman po yung kadalasang reason kung bakit nag-fail yan. Una, incorrect information. Pero kung sigurado naman po kayo na same yung information dun sa ID na pre-present nyo at saka sinulat nyo, then wala tayong problema dun. Pangalawa, blurred po yung picture nung cellphone nyo. Na-experience ko po to. Na-experience ko po talaga yan. Kala ko dahil iPhone sobrang linaw, nag-fail din po sa akin. Pero nung nagpalit po ako ng ibang cellphone to picture my ID, dun po, naging successful po yung upgrade. So with my experience, with the process of checking and elimination, makikita ko na yung gadget ko po na nag-take picture ang may problema. It's either yung app nila hindi compatible dun sa camera or what, pero kapag nag-picture po kayo, makita nyo po talaga na hindi fine yung mga sulat dun sa ID. Thus, I recommend na using other phone to try to upgrade. Number 3 reason kung bakit nag-fail yan, yung ID na pine-present mo ay hindi primary government ID. So, hindi siya mafo-fully upgrade. And ito na lang po yung list ng mga IDs na kailangan nyo. If everything fails, what you need to do is contact customer service of own bank, which is this. Ayan. And for instances naman na naglagay kayo ng malaking amount dyan, which is bakit kayo maglalagay ng malaking amount na hindi pa kayo naki-KYC or na-verify. Pero sige, you can try to get in touch with them, to their branch. Meron po silang branch sa Cavite. Try nyo na lang po kung pwede kayong magpa-assist for the withdrawal of your money sa own bank. Next issue na nakikita ko, which is ito, scam. Na-scam daw sila gamit ang own bank. And here are a couple of reasons kung bakit sila nagpo-post nun. Number 1, for awareness ng ibang mga user. Number 2 is gusto nilang mabawi yung pera nila kasi na-scam sila. Number 3, gusto nilang ipa-deactivate yung user na gumamit ng own bank. Okay, dissect po natin yan. Yung number 1 na reason, awareness, which is maganda po yan. Nasabi nyo na, ito yung account number na ng scam sa akin. So on and so forth. However, be careful po. Openly na po nating sinasabi or inaakusahan yung tao. So if sure naman po kayo dyan, might as well i-report nyo na po yan sa police and get a police report. At least napablatter nyo na po, then you can go ahead and post kung yun po ang gusto nyo. Number 2 is for the main reason ng karamihan, which is gusto nilang mabawi yung pera nila. Ito po yan Kayo po na na-scam, tapos yung tao na gumamit ng own bank para ma-scam kayo, hindi po actually kasalanan ni own bank. Kasi wala naman po siyang control dun sa tao. And since transaction nyo po yung dalawa, kayo lang po involved dun sa contract ng transaction. So anything na pinag-agrihan nyo, sadly,
it's your own decision. Di po natin pwedeng i-blame yung bangko kasi kayo po yung nag-agree dun sa pinag-usapan nyo. Yung isang party involved lang, hindi niya finulfill yung agreement. So, hindi po mababalik ni own bank yung pera sa inyo dahil na-scam po kayo. Real talk po, hindi po yan ibabalik kahit sinong bank po. Hindi po nila ibabalik yan dahil ang gumamit is ng scam. Unless yung pera ay nandun pa po sa own bank at the same time, nakakuha po kayo ng court order para ma-freeze yung account na yon, and then yung korte na po ang magde-decide at mag-uutos sa own bank na ibalik yan sa inyo. Kailangan po talaga dumaan sa legal process. Hindi pwedeng i-request mo lang si own bank magde-decide na sarili niya para ibalik. Hindi po siya ganun. Also, unless if it's a security issue with own bank and really nakita natin yung security lapses ni own bank, baka naman ibalik, di ba? Katulad ni Maya, yung about the Mcash issue na binalik naman. So, I'm sure pretty much lahat ng companies ganun naman kapag nakita na may lapses sa security nila. And lastly, para mapa-block, like accepted niya na sa sarili niya na hindi niya na makukuha pero gusto niya ipa-block para hindi na makapanggulo ulit. Well, tama naman po yun. What you really just need to do is contact customer service. Hindi naman po sa sinasabi ko na mali na i-post nyo. Pero the right thing to do po is just contact the customer service and doon po kayo makipag-usap. Kasi wala pong magagawa ang ibang tao sa concern nyo. Kundi magsabi lang na magsabi. Last issue na nakita ko, which is, eto, medyo pressing. Pero more on, more on awareness. So, na-experience ko din to, wherein nag-transact ako during weekend, nag-bank transfer ako, pero hindi dumating. Then, I found out na PesoNet pala yung nag-transfer or yung nagamit na transfer service. Ibig sabihin lang nun, kapag PesoNet ang naging transfer service, within banking hours lang siya. Meaning, Monday to Friday hanggang 3 o'clock or 4 p.m. lang siya. And pag hindi sumakto dun sa cut-off yon, it would fall on to the next banking day. So, kailangan po natin maging aware kung ano po yung napipili po nating transfer type. Makikita po natin yan pag nag-transfer tayo kung real-time or the next banking days or kung kailan para nasa-set po yung tamang expectation natin kung kailan po darating yung pera natin. So basically, yan po yung mga nakita kong issues ng mga tao with own bank and giving explanation how to resolve and how to explain kung paano nangyayari yan or bakit nangyayari yan. Okay, for our question of the day, sa tingin nyo ba yung mga nai-scam, hindi ba talaga nila kasalanan o meron din silang fault kapag na-scam sila? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Dindo Morada 2184. Sabi niya, always watching sir. At Dindo Morada 2184, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos at sa aking channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi na subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!